Hello, Sagittarius. Ito yung reading mo, October 9 to 15. Or kung kailan mo ito mapanood. Kasi, as long as nakaka-resonate ka, timeless reading naman to, Sagittarius, no? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross, Watchers. Regarding personal reading services ko, kung interesado kayo mag-book, mag-inquire, panoorin nyo na lang hanggang dulo itong ating video. And, nandyan din yung mga pa-shoutout natin. Yan, yung mga honorable mentions natin. No, para sa ating mga, nagawin lang subscription and membership. Maraming salamat pala kung lagi kang nanonood, kung matagal ka na or bago ka dito. At shoutout na rin doon sa ating mga kababayan sa ibang bansa na nanonood din ng mga readings ko. Maraming salamat sa inyong mga comments at pagsubaybay. May sing-sing ka dito. Meron ka ring key. Tsaka bear. Promise? Promise, no? Ano to? Meron ka bang pinangakuan? May nangako ba sa'yo? Ayan. Commitment, promise, partnership, or baka literal na gift or sing-sing talaga. Ayan. Oh. Hindi lang siya yung romantic commitment, no? Maraming klase ng commitment. Pero pwede rin itong about kontrata, yan, romantic man or business partnership yan, romantic or business na commitment. Deal, pwede rin. Yan, mga pakikipag, anong tawag dito? Parang pakikikolab or Pwede naman mag-blend siguro. Team up. Parang ganun. Kasi, ring is a sign of loyalty rin. Pwede rin naman, either you showing your loyalty, halimbawa, loyalty sa iyong ginagawa, sa iyong job, loyalty sa iyong jowa, or vice versa. No? Kung meron mang tao na, kumbaga, yung ring na ito, kung ano man yung sinisimbolize na itong ring na to dito sa iyong situation, yun ay simbolo ng, commitment niya sa'yo. Okay? Kung ano man yung sinisimbolize ng ring na yan dito sa iyong sitwasyon. You are about to discover something, Sagittarius, with the key card. Or again, itong key na to symbolizes a tool para may ma-unlock ka, may madiscover ka, may malaman ka. Or ma-uncover, sabihin na natin matagpuan. Oo. Mahanap, yan. Pwede rin. Okay? Something na matagal mo nang hindi nakita, na itago. And then, parang, or mahahanap. Or kung ano ba, naghahanap kayong job, naghahanap kayong ganito, ganyan. Pwedeng gano'n naman ang ibig sabihin nito. Basta, etong susi na to, simbolo na siya yung pinaka-instrumento para makuha mo itong bagay na to, mo siya, malaman, matutunan, makuha, ayan, yung mga ganyan. Pwede rin itong susi na to simbolo ng solution para sa problema mo. Ibig sabihin, nakahanap ka ng diskarte, nakahanap ka ng solution para sa ganito, ganyan. Okay? Fulfillment to, alam mo, para sa akin itong dalawang to is a sign ng fulfillment. Maaring iba sa inyo, nahanap nyo na or mahahanap nyo na kung ano tong tinutukoy dito na simbolo ng fulfillment, happiness, lasting commitment, or partnership. Pwedeng ganun. Or destiny, my God, baka iba sa inyo nahanap nyo na yung the one para sa inyo, Sagittarius. So, maaaring itong ring na ito is a sign of engagement or marriage. No? Etong dalawang to, yung combo nilang dalawa. And pagdating dito sa bear is something na dapat mong ingatan, protektahan. Bear is also an indication ng pagiging matapang,
motherly energy na protective, or kahit hindi mother, basta pagiging protective or protection mo from, ewan ko, ano ba tong pumoprotekta sa'yo or pinoprotektahan mo o dapat mong protektahan. Ayan. Pagdating sa finances, mag-ingat ka kasi, yun yung naaalala ko sa bear. Pag lumabas yung bear, is maging maingat ka pagdating sa pera. Okay? About your love life naman, tingnan natin. Ano ang chika? Ang latest chika sa iyong love life ngayong October 9 to 15. Nako, parang hindi kayo nagkakaintindihan. Nagkakaroon ng pwedeng communication barrier or mga third party, yung mga epal sa inyong dalawa. Pwedeng merong mga influences. Pwedeng may naninira sa inyo or nagpapakalat ng mga chika-chika, intriga. Merong din energy ng nagpapadala sa sulsol, sabi-sabi ng iba, impluwensya ng iba. Or nagpapa-apekto, yun, literal na nagpapa-apekto kayo dun sa mga naririnig nyong sabi-sabi o mga bali-balita. Pwedeng yun yung kaka-apekto sa inyo. Merong period ng nagkakalabuan, nako-confuse. Hindi alam talaga, ano ba to, with label o no label. So, bahala na kayo ha. Pero para kasing hindi, kung sino man itong isa dito, hindi niya na alam kung saan siya lulugar or ano ba talaga yung role niya sa buhay mo or ano ba talaga yung role mo sa buhay niya sa relationship na to. Ano ba talagang standing na. Okay? Standing na itong connection na ito. Trying to understand someone who is desperate na maintindihan siya, or someone who is trying to be understanding, kung sino man sa inyo yan. Hearing this the side of the story nung isa. Baka kasi meron ditong yung parang sabi ko nga, 'di ba, may mga chika-chika. Pwede kasing nasiraan din siya, Kasi parang gusto niya tong person na to na marinig yung side ng istorya niya. Pwedeng naging biased Okay? Hindi siya pwedeng hindi man lang siya nabigyan ng chance na magpaliwanag or marinig yung kanyang side. Okay? May water sign energy lumabas dito. Meron ding Libra energy. Tapos, meron kang Wheel of Fortune. May mga unnecessary na dudahan dito, drama, selosan siguro. Kasi parang meron ditong isa ring immature May pagka-immature. And insecure. Oo, lumalabas yung parang pagka-childish niya. Pwedeng, masyado na siyang insecure. Tapos madali siyang madala dun sa mga sabi-sabi ng iba. O baka you're dealing with the water sign na may mga ganyang ugali.
Okay, pwede rin namang itong si Page of Cups may kinalaman sa mga, ewan ko, ano ba tong mga bagay na nakaka-apekto sa'yo para hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Para tamarin ka, mawalan ka ng gana, mawalan ka ng inspirasyon. No? Pwede kang nawawalan ng inspirasyon kasi, ewan ko, meron something na nagpapawala ng inspirasyon mo eh. Nadidisappoint ka, pwedeng yun yung reason. Tapos meron kang decision to make with the two of swords dito. Meron talagang confused, hindi alam. Hindi alam talaga ano yung magiging next. Lumilitaw din yan sa love life mo ito. Confusion. Tapos, napatungan pa siya nitong two of swords, yung Libra energy dito. No, baka si Libra yung nako-confuse. Or meron ka bang Libra sa birth chart mo? Naguguluhan to, ano yung dapat eh. Ano yung tama. Nalilito. Or na-overwhelm siya. Na-overwhelm siya dito sa situation. Kaya tuloy, nagiging magulo tuloy yung isip niya. Hindi niya ma-make up yung isip niya. Ay, naku, kung naghihintay ka ng improvement, wala pa sa ngayon. Hindi pa. Baliktad yung wheel of fortune mo. Pwedeng hindi ito yung tamang timing or pwedeng inaalat, hindi mo makukuha yung gusto mo, hindi magiging maganda yung mga outcome dito. Kumbaga, ito yung negative period, negative phase eh. Hindi magandang timing, sabi ko nga. Okay? Or ito yung mga changes na hindi mo maiiwasan. Yun nga lang, pagdating dito sa changes na to, masasabi ko hindi siya talaga okay kasi baliktad. Tignan pa natin yung mga ibang paparating sa inyo hindi mo ina-expect, no? Siguro maging patient ka lang kasi darating din naman yung darating din yung point na iigi din yung mga bagay-bagay, magiging maayos, magi-improve. Pero sa ngayon kailangan mo is patience and strength. Possible kasi na hindi pa agad-agad, pwedeng may period pa na kailangan mong pagdaanan 'yan. Pero sabi naman kasi dito sa Valley, hindi man ngayon is magiging okay din naman yung mga bagay-bagay, magiging successful naman yung mga outcome as long as magpapakatatag ka dyan, magpapaka-patient ka dyan. At ayan, di ko alam kung may mga taong kikitain ka or merong makikilala na bago. Ayan something about a stranger na parang makikilala mo. Very important daw yan. Yung pagtatagpo na yan or pagkakakilala na yan. Okay. Baka may makikilala kang person na kung single ka or wala kang jowa sa ngayon. Baka naman itong person na to is presentable, kagalang-galang or magiging ganun yung niya sa'yo, yung impression niya or treatment niya sa'yo. Mafe-feel mo yung person na yan kasi mafe-feel mo na siya sa'yo na nire-respeto ka niya. Pinapahalagahan ka, pinire-respeto. Ayan may success. Dalawang card mo yung success. Pero yun na nga, hindi kasi agad-agad tong Valley. Kailangan mo ng hard work. Pero to follow na rin yun. To follow naman yung achievement and success. At least, diba, alam mo na itong iyong perseverance, itong iyong hard work is mapupunta yan sa achievement and success. Shark is about
loss. And pagdating sa loss, ito ay sa material. So, warning card, no? Na kung ano man itong pwedeng, matalo ka, mawalan. Feather. Nako, kaya ka pala, may disappointment dito. Yung water sign na yun, yung page of cups na baliktad. Hindi kasi siya maasahan. Bukod doon, hindi lang siya yung hindi lang siya yung parang dekorasyon lang na wala kang maasahan na insincere pa siya sa'yo. O, ayan. Dalawa yung disappointment mo dyan sa tao na yan. Okay? Tao to. Tao siya. Tao na hindi mo maaasahan. At disappointment yung ibibigay, sakit ng ulo ibibigay sa'yo. Okay, Sagittarius, yan yung mga nakuha natin dito sa iyong reading. Sana makatulong sa'yo. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.